Paano nga ba nagagawa ng isang ina na talikuran ang sarili niyang mga anak? Bakit gusto mo naman dito? Kanina pa. Hindi po hindi po ako sanay dati nang wala siya. At paano kung ang tanging magulang na piniling manatili ay siya namang unti-unting iginugupo ng karamdaman? Mga 6 na buwan ho, hindi nakakatrabaho. Kapag ang huling haligi ng tahanan ay unti-unti nang bumabagsak, saan kakapit ang mga batang naiwan? Mga kababayan, narito po ang kanilang kwento. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ngayong araw po ay nandito tayo sa Barangay Kalan. Ito po ay sa bayan pa rin ng Balayan, Batangas. Tao po. So, dito po yung bahay nila. Pwedeng pumasok? Pasok na. Hello, magandang hapon. Ayan. So, dito po nakatira yung dalawang bata. Yan. So, nakayupo na po ako dito para mas maging relax yung ating pakikipagkwentuhan. Anong pangalan mo dun sa Rexmar po. Rensmart? Rexmar. Rexmar? Apo. Si baby girl, anong pangalan? Maria po. Maria Flor. Maria Flor. Sa inyong, kayong dalawa ay magkapatid. Apo. Sino ang panganay? Ako po. Ikaw panganay. Ilang Apo. taon ka na? 11 po. 11. Si Maria Flor, ilang taon na? 9? Anong grade ka na ngayon? 5 lang po. Grade 5. Apo. Si Maria Flor, anong grade? Grade 3. So, tama naman pala yung kanilang edad doon sa kung anong grade na sila. Tama naman po kasi 11 is grade 5 tapos grade 9. Grade 3, no? Tapos 9 years old. Okay. So, saan kayo nag-aaral? Diyan lang po sa Kalan Elementary School. Kalan Elementary School. Apo. Kamusta naman ang inyong pag-aaral? Okay lang naman po. Nakakasabay ba kayo doon sa kung ano yung kailangan? Apo. So, nitong nakaraang school year, kumusta yung inyong pag-aaral? Okay lang din naman po. May honor kayo? Wala lang po. Walang honor? Apo. Pero, pasado naman. Apo. Ganon din si Maria? May honor po. May honor? Wow! Ano ang honor mo? Ano po? With honor, yung ano mo. Tapos ano yung grade mo? Ito po. Yung sa mga subjects, ano yung grades mo? Like 90, 92, mga ganon. 96 ang pinakamataas. Tapos, ano yung mababa mong grade? 90 po. 90? Wow, galing. Magaling mag-aral po itong si Maria Flor, no? Kasi 96 yung ano niya. Tapos 90. Yan ang pinagdaanan. Tapos, eto naman si Rexmar. Ano naman ang mga grades mo? Nasa 86 po ang mga pinakamataas. Tapos, ano yung baba mong grade? Mga 80 po. 80? Apo. Anong subject yung 80? English po. English? Nahihirapan ka ba sa English? Apo. Magaling ka siguro sa math. Hindi Magaling rin ka sa po math? masyado. Hindi rin masyado? Mm. Pero at least yung mga grades mo naman kasi ay mga pasado. Apo. Ano? So, sino ang nagpapaaral sa inyo? Si Papa po. Si Papa? Apo. Nasaan si Papa ngayon?
Yung lumabas po ata. Lumabas. Hmm. Ano ba ang hanap buhay ni Papa? Gapak po dati. Ano? Nagagapak po ng tubo. Nagagapak ng tubo? Ano po? Okay. Kasi yung ang unahing pangkabuhayan po dun sa area na ito ay ang pagtutubo, no? Ayun. Kasi yung gaya po nung nadaanan natin kanina, ang ektarya yun. Halos puro tubuhan yung ating mga nadaanan bago po tayo nakarating dito. So, sabi mo kasi ay dati siyang naggagapak ng tubo. Apa. Ibig sabihin, iba na ba yung ginagawa niya ngayon? Pag gumaling po siya, ganun po ata ulit. May sakit ba si Papa? Opo. Ano? Hindi pa rin po siya halos makapagtrabaho, pero nakakatayo-tayo na po siya. Ano bang sakit ni Papa? Yung masakit po lagi yung paa niya. Tapos lagi po siyang baldado. So, nahihirapan siyang kumilos? Opo. Gaano katagal na ganun yung sitwasyon ni Papa? Parang mga 1 buwan na po. Ata. 1 buwan. Opo. So, paano yung kabuhayan ninyo? Paano ang pagkain ninyo? Sino ang nagbibigay? Si Lola po, tapos si Lolo. Nagtatrabaho po sila. Para po may makain. So, parang si Lolo at si Lola yung tumutulong sa inyo. Ngayon, habang may sakit pa si Papa, Opo. nasaan ba si Mama? May iba na po. May iba na pong asawa. May iba ng asawa si Mama? Opo. Gaano katagal na wala dito si Mama? Mga nasa 8 years old pa po ako. 8 years old ka, so ngayon ay 11, so 3 years na wala si Mama. Mula ba nung umalis si Mama, hindi pa siya bumalik? Napunta naman po dito. Dumadalaw naman. Saan na ba nakatira si Mama ngayon? Alam Sa niyo? Bulacan po. Sa Bulacan. Ang layo. Ang layo pala ng kung nasa saan si Mama ngayon. Kailan huling dumalaw si Mama? Yung birthday po ni nanay po. Birthday ni nanay, ni Lola. Anong buwan yan? March 15 po. March 15 ngayong taon? 2026? Tandang-tanda mo yung date Kasi birthday ni Lola mismo nun na nakasama niyo si Mama dito sa bahay. Hindi rin po. Ay, Doon hindi. po kay Nanay Basyon, doon po sa kanyang mama. Kay Lola. Gaano katagal si Mama nung napunta siya dito? Mga 3 araw ata siya dito. 3 araw. Sa bawat sagot ng magkapatid ay ramdam ko ang lungkot Ano at ang pangungulila nararamdaman mo nung dumating sa siya? kanilang ina. Masaya po. Kasi matagal niyo siyang hindi nakita. Oo. Yun ba yung pinakauna niyang pagbalik dito mula nang umalis siya? O hindi naman? Hindi po. So, ano ang pasalubong ni Mama nang dumating siya? Hindi ko salubong ba yan? Bibigay po ng pera tsaka po minsan po may dalang tinapay. Ano ang sabi sa inyo ni Mama? Ano sa iyo muna, Maria? Ano ang sabi sa iyo ni Mama nung napunta siya dito? Mag-aral daw po ng mabuti. Sa iyo, ano ang sabi ni Mama? Ganun din po. Mag-aral daw po ng mabuti. Namiss niya si Mama? Ano ba? Ano yung... So, nung umuwi siya dito, hindi nyo kasi siya nakasama dito sa bahay. Pero nung di ba, nung medyo mas bata pa kayo, nung dito pa kayo lahat nakatira, so palagi nyo kasama si Mama. Ano yung mga namimiss nyo sa mga ginagawa ninyo nung kasama nyo si Mama? Ano po? Nakakasama po bumili po lagi sa bayan. Opo, yung birthday ko po.
birthday mo. Kasi dati lagi mo kasama pag birthday mo. Noong huling birthday mo ba kasama mo si mama? Parang hindi. Hindi. Yung nag-live po ako. Mhm. Sino lang ang kasama ninyo noong birthday mo? Sila lola po. Mhm. Paano ka nag-celebrate ng birthday? Nagluto. Nagluto ng pancit. Pero nung nandito pa si mama, paano kayo nagse-celebrate ng birthday? May cake po, tsaka po niregaluhan po ako ng kwenta. Tanda-tanda mo pa yan? Yung niregalo niya kwenta sa'yo, nasa sa'yo pa? Nawala po. Nawala mo? Pero yun yung isa sa mga namimiss mo. Ikaw naman, ano naman ang mga namimiss mo kay mama? Naluto niya po. Luto niya? Bakit ano ba ang laging niluluto ni mama? Minsan po, laki may lagi. Lucky me. Tapos yun ang inyong inuulam? Haba. Pag umaga, anong niluluto ni mama? Malunggay po. Malunggay? Haba. Anong malunggay? Dahon? Haba. Dahil po ang malunggay. Tapos, anong ginagawa doon? Sinasamahan po minsan ng itlog. Ang itlog. Haba. Tapos yun ang pinagsasaluhan ninyo. Haba. Ano yung nangyari nung araw na umalis si mama? Hindi ko na rin po matanda. Sobrang matagal na po eh. Pero paano mo na-realize na, or hindi mo ba tinatanong kay Papa nun, Papa, nasan si mama? Umalis po kasi siya nung pumunta po siyang bayan. Sabi niya po bibili daw po siya ng mga kailangan po sa bahay. Tapos yun po, umalis na po pala siya. Tapos ilang araw na siyang hindi bumabalik. Kanino niyo tinanong kung nasaan si mama? Hindi, hinahanap po namin. Tapos hindi po namin makita. Hihintay po namin siya dun dati sa bahay. Tapos pag hinahanap niyo, tapos hindi niyo makita, anong ginagawa niyo? Wala na lang po. Umiiyak kayo pag hinahanap niyo siya? Hindi po, nalulungkot. Nalulungkot. So, sino yung dumadamay sa inyo pagka gano'n na nalulungkot kayo? Ate po. Ate? Sinong ate? Si Ate Ria May po. Ano yun ni mama mo? Anak niya po. Meron kayong isang ate na mas matanda sa inyo? Opo. Ilang taon na si ate? 16 ito. Hindi mo alam. Pero nag-aaral pa siya ngayon? Hindi na po. Nag-asawa na po. Nag-asawa na. 16 years old pa lang siya? Opo. Pero may asawa na Ngayon. siya? Oo. Nandito din siya? 14 na ata nag-asawa. 14 po nag-asawa. 14. Okay. Nandyan po. Nandyan po. Nasa Lipas. So, di ba wala si Papa ngayon? Lumabas siya. Pero kapag ka yung nandito siya, tapos meron siyang nararamdaman, ano yung ginagawa mo? Ako po, lagi po siya binabantayan. Kapag gabi. Dumadaing ba siya pag gabi? Opo. Ano yung idinadaing? Masakit daw po mga paa niya, ganun. Tapos nalagyan ko po mga class. Mga class. Si Maria, anong ginagawa mo pagka may sakit si Papa? Tinatawag po ako ni Papa. Pinagpapas yung paa. Pinapataas yung paa. Kung meron kayong gustong sabihin sa mama mo, ano yung gusto mo sabihin kay mama? Ingat ka dyan. Ingat siya. Namimiss mo siya. Minsan ba iniisip ko na sana nandito siya?
Bakit gusto mo na nandito? Hindi po hindi po ako sanay dati nang wala siya. Lulungkot ka pag naisip ka ganun. Hindi po. Anong ginagawa mo pagka naisip mo yung mga ganun, pag nalulungkot ka? Nahayaan ko na lang po. Um, ano yung gusto mo sabihin kay ma'am? Ginagawa niya. Basta kanina pa daw yun. Sabi ko mga Anong buwan ng birthday mo? December 26. December 26. Gusto mo ba nandito si mama sa birthday mo? Meron na ba kayong kapatid doon sa kay Wala. mama? Ilang taon na? May isang taon na ba yan? Ilang taon na yan? Isang taon pa lang daw po. Di ba grade 5 ka na ngayon? Bukod sila. Oo. Ano yung pangarap mo maging? Trabaho pa. Pilot. Pilot? Ah. Bakit gusto mo maging pilot? Kasi po mataas ang sahod. Mataas na sahod. Bakit mo naman kailangan ng mataas na sahod? Para po matulungan ang mga kapwa ko po. Gusto mo bang matulungan si Papa? Ah. Saka si Lola? Ah. Ano yung gusto mong maibigay kay Papa? Na po. Para po maging malusog siya. Maayos po na tahanan. Tapos mga gulay po. Mga gulay. Para Ah. makakabili ka ng mga gulay. Saka ng gamot. Ano ba ang ginagamot ni Papa? Yung mga mga pantapal po. Pantapal, Opo. panghaplas, gano'n. Opo. Nakapagpa-doktor na ba si Papa? Opo. Pero pagka mga ilang araw lang po ulit yun, nabalitan naman po. Si Maria Flor, ikaw, ano naman ang pangarap mong maging? Teacher po. Teacher? Bakit teacher ang gusto mo? Po. Makapagturo po kasi mga bata. Bakit na? Para makapagturo ka sa mga bata. Pag pumapasok kayo sa school, meron kayong baon? Opo. Magkano ang baon? Minsan po 20, minsan po 10. Bakit magkakaiba? Kasi po minsan may tira, minsan po wala. Ano yung binibili mo pag ang baon mo ay 10? Minsan po may tinapay po dun sa kantin. Pag 7 po. Tag 7 pesos ang tinapay. Tapos? Nabili po ako na. Tapos, anong binibili mo dun sa 3 pesos? Candy na lang po. Candy. Kasi hindi na kasya para sa juice. Magkano ba ang juice sa kantin? 22 po. 22? Palamig. Oo, Ang palamig. palamig po 5. May 5 na palamig. Ang kaso, pag 10 piso kasi ang baon mo, hindi na kasya. No? Kasi 7 pesos ang tinapay. Sila. 3 na lang natira. Ikaw naman, ano naman ang binibili mo pag sa baon mo? Sa pagsampo pa. Hindi. Minsan po, na lang po, yung chicheria. Yung chicheria pong tinapay, para pong tinapay, yan po ang akin. Tapos bumibili ka ng palamig? Hindi na po kasi yun. Hindi Tigsa na 10 kasi na kasya. po yun. Paano kapag meron kayong mga, yung binabayaran sa school or mga project sa school? Yan po, hindi na po nabibili. Hindi na nabibili? Oo. Paano yun? Di makaka-apekto yun sa grades nyo. Pag hindi kayo nakakabili ng mga kailangan o hindi nyo nagagawa yung projects nyo. Minsan po namimigay po ang mga kaklase ko. Namimigay? Binibigyan po. Anong binibigay sa'yo? Yung mga kailangan po sa school. So mababait ang mga kaklase mo? Oo. Marami ka bang kaibigan sa school? Oo.
Ano yung naiisip mo minsan kapagka yung mga pagkakataon na may mga kailangan ka tapos hindi mo mabili? Iniisip ko na, hindi ko naman po iniisip para po hindi po ako malungkot na wala po ako makukuhang grade. Hmm. Pero may pagkakataon ba na halimbawa, kailangan na talaga yun tapos wala kang malbayad o wala kang naibibigay yung mga kaklase mo sa'yo? Meron din? Meron po ganun. Minsan lang nga po. Hmm. So, anong ginagawa mo pag ganun? Nanahimik na po ako dun sa upuan ko. Nanahimik ka na lang. Tapos, ano sinasabi mo sa teacher pagka kailangan ng magpasahan, gano'n? Sinasabi ko lang po, hindi po ako nakagawa. Sinasabi mo kung bakit? Kasi ko wala pong pambili ng ganun. Baka iyak ka na dyan. Kasi nakakalungkot po yung isipin na siyempre bilang isang bata, no? Tapos kahit alam mo yung parang gustong-gusto mo mag-aral, kaso limitado yung resources mo, limitado yung mga kaya mong i-provide para sa sarili mo kasi siyempre mga bata pa po to eh. Hindi pa naman nito talaga kayang kumayod para sa sarili nila. 'Di ba? So nakakalungkot na nararanasan nila 'yun sa napakamurang edad nila. Yung ganun na. Minsan ba iniisip mo na School, college. siguro kung nandito si nanay, baka hindi mo na-experience yun? Naisip ko rin po yan. Pag high school yan, tapos college. High school, layo na high school. Oo. So ngayon kasi malapit pa yung school nyo, no? Mawa. Elementary. Pero pag high school, malayo na. Opo, doon po yun sa Lokban. Lokban? Mawa. Ibang barangay? Paano pag nag-high school na kayo? Iwan ko na lang po. Hindi mo alam kung ano. Kasi wala kayong kamag-anak na malapit doon. So wala kang Tito Rene matitirahan. po. Si Tito Rene. Si Tito Rene ba doon pa nakatira? Yung baon araw-araw. Hindi, sa Salis yun. Sa Salis. So magiging ano pala, no? Kumbaga parang magiging mahirap siguro para sa inyo na makapag-aral ng high school, no? Kasi kung dito kayo mag-uuwian, pamasahe pa lang. No? Wala po rin saan laging tricycle. O wala pang tricycle. Kasi napansin nyo po yung lugar dito, bihira yung dumadaan na mga sasakyan. Service yan, service. Service yun, no? Mawa. So, paano pag dumating yung time na kailangan mong mag-high school pero sasabihin sa'yo ni Papa na hindi ka makakapag-aral? Lalakadin na lang po. Lalakadin? Sobrang layo nun. Hindi mo po nang Ikaw, Maria, paano pag sinabi sa iyo na hindi ka na makakapag-aral ng high school? Anong gagawin mo? Maglalakad na lang. Maglalakad na lang din daw po sila. So, syempre, mga bata pa po, hindi pa sa kanila nagsisingkin yung realidad ng kung ano yung kailangan talaga para makapag-aral ng high school na malayo. Kumbaga dito sa bahay nila. Kasi syempre, bukod po doon sa sasakyan na kailangan para makapasok, ay yung baon din. Syempre, malaki yung kailangan din. Pero sa high school, mas marami na kasing requirements ang high school. Diba? So, kayong dalawa bilang magkapatid, kayong dalawa na lang yung magkasama magkapatid dito? No. 3 lang kayo bali magkakapatid? 4. 4. Nasaan pa yung isa? Nandun po. May anak na lang po. May asawa na rin po. Babae din? Oo. 2 babae yung kanilang mas natanda sa kanila na.
Tapos itong dalawang ano. So, maaga din nakapag-asawa si ate. Yung dalawang ate. Oo. Hmm. 14 pa pares yun. Matapan. Parang 14 years old na po. Atay na. Hmm. Ano? Huwag kang mag-asawa ng maaga ha. Aral ka mabuti. Mag-aral. Kasi mas gaganda yung buhay mo pag nag-aral ka. Diba? Pag nag-aasawa ng maaga, magiging hindi na madaling maging maganda ang buhay pag makapag-asawa ka ng maaga. Kapag ka merong isang tao halimbawa na tutulungan kayong makapag-aral, ano ang may pa-promise mo sa kanya? Nag-aaral po ng ayos. Mm-mm. Hindi magpubulakbol. Oo. Ikaw Maria, ano ang ipa-promise mo pag merong isang tao na gusto kayong tulungan na makapag-aral? Nag-aaral po ng mabuti at hindi po mag-aasawa ng maaga. Ayan, yun yung mahalaga. Huwag mag-aasawa ng maaga ha. Ang iisipin ay ang pag-aaral. Ano? Gusto pa namang maging teacher neto si Maria. Sino ba ang idol mo na teacher? Si Ma'am Asan po. Ma'am? Asan po. Ma'am Ason? Veterano ah. Pangalan pa naman, Oo, veterano. mukhang tenured na si Ma'am. Ayan, bakit naman favorite mo siya? Pag wala po akong baon, binibigyan po ko ng baon. Wow, ang bait ni Ma'am. Gaano kadalas kanya binibigyan ng baon? Pag wala po akong baon, So, tinatanong ka niya palagi kung wala kang baon? nagtatanong po sa amin kung sino pong walang baon. Mhm. Tapos, ano ibinibigay ni Ma'am? Tinapay po. Tinapay. Ano yung isang pangyayari na kasama mo si Mama na hindi mo makakalimutan? Nag-swimming pool pa kami. Simple, saan Ah. yan? Doon sa Villa Bilajay pa. Mhm. Bakit kayo nag-swimming pool na? Birthday po ni... Sino mo may birthday doon? Si Ate Ajing? Tepika. Tepika po. Bakit hindi mo makalimutan yan? Nagbibideo okay po eh. Kami nun. Masaya? Awa. Magkasama pa si Mama at si Papa? Awa. Ikaw naman Maria, ano yung hindi mo makakalimutan kay Mama? Yung kasakit po ako. Nagkasakit ka? Kasi, Ano po yung inalagaan niyo po ako. so paano nung mga panahon na nagkakasakit ka tapos wala na dito si Mama? Si Lola na lang po. Umiiyak ka? Yeah. Madalas naman meron kayong pagkain. Ano po? Ang kanin po. Kanin. Ano po? Tapos minsan po eh may tuyo. Nangingi po. May May tuyo po. toyo. Ano po? Toyo ang inuulam. Ano po? Ano ang paborito mong ulam? Yung itlog. Itlog. Yung laga. Itlog na nilaga. Ano po? Ikaw din? Ano paborito mo? Malunggay po. Malunggay. Hindi ba kayo madalas magulam ng chicken o ng pork? Hindi po madalas. Like, gaano yung huling time na nagulam kayo ng karne? Yung ano po? Yung may namatay po ng baboy. Namatay yung baboy? Ano po? Ginugulig. Yung namatay na po, ano po? Kinarne po. So, noon kayo nakakain ng karne? Ano? So, hindi karaniwan sa inyo yung, kumbaga sa araw-araw na makakatikim kayo ng karne? Bihirang-bihira. Ano po? Makapag-Jollibee na ba kayo? Ha? Ano po yun? Yung bata? Siya po. Ano ba hindi? Ikaw hindi ka pa nag-Jollibee? Wala pa po akong
pang isip niya. Wala ka pang ipip na. Experience na din. Anong oras na ba? Anong oras na? Mag-aalauna. Gusto niyo mag-Jollibee? Gusto niyo maranasan mag-Jollibee? Ha? Ano naman ang gusto mo sa Jollibee kung sakali mag-Jollibee ka? Chicken pa. Chicken. Chicken Joy. Ayan. Hindi pa daw po siya nakapag-Jollibee. Pero to think na 11 years old ka na ngayon, ano? Tapos hindi po siya nakapag. Experience. Parang gusto ko pa din mag-Jollibee ngayong oras na to. Isama mo pa niya. Ha? Samas natin. Oo. So kaya si tatay. Siya po yung kanilang tatay. Ano pangalan? Rico po. Rico? Luwaso. Si tatay. Si tatay Rico. Pero, ang sabi po kasi kanina sa amin ay kayo daw po ay dati naggagapak ng tubo. Opo. Pero, ngayon ay hindi niyo na yung nagagawa. Ano po ba ang nangyari sa inyo? Madami ho sir. Ay, itong mga ganito, laging namamaga. Itong tuhod ko hanggang ngayon, wala pa rin ho. Lakas, mga 6 na buwan ho. Hindi nakakatrabaho. Pero nakapagpa-doktor na po kayo. Nung itong buwan po na, itong taon na to, 3 dala na ako sa ospital. Ay, ano po ang sabi ng Ang doktor? kalimitan sinasabi doon, mataas ang uric acid, tsaka yung kriya medyo tumaas din ng konti. Tsaka yung sugar dati tumataas din. Pero, ang kalimitan ko talagang iniinda sa katawan, itong mga ganito talaga, lagi siyang namamaga. Pag namamaga ho siya lahat, ito lahat ng na parte ng katawan, hindi na ako makagalaw sa higaan. So, kumbaga talagang hindi kagaya ngayon, at least ngayon po kayo O kahit nakalakad. paano, nakakauntay-utay. Pero, pag umaatake yung wala Oo. talaga. Lahat ho ng kahit ho sa paghiga ko, pag lumala sila lahat, pinipihit na lang ako ng nanay ko kung ano yung pwesto ko kasi yun na lang kasi sobrang sakit, hindi siya may galaw. Pero kailan pa po nagsimula yan? To dati, siguro magtatatlong taon na to. Lagi ko lang to dati may iniinom akong gamot, tapos pag nagtagal naman, parang nawawalan rin ng bisa Nung Mayo lang, kalalabas ko lang din 12 araw kami doon sa, yun ang pangatlong dala sa akin doon. Halos wala pa nga 1 buwan ng pagitan ng magkakasunod. Pero may nireseta po ba sa inyo na maintenance? Meron yung Midrol tsaka yung Cochicillin lang. Pero kahit umuokay yung ko, damdam ko pa rin naman hanggang ngayon. Kaya lang, hindi siya malala kaya nakakagalaw. Pero regular po ba kayo nakakainom ng gamot? Oo, meron kahit ngayon, meron pa rin. Kaya lang, kumbaga parang hindi niya nalulunasan talaga. Hindi. O Kung saan nababawasan lang. kumakalma lang kaunti ang sakit niya dahil kahit hanggang ngayon, medyo siguro may 2 buwan na rin akong medyo ganito ang pakaramdam pero hindi ko pa rin magawa maghanap buhay. Kasi hindi pa, ang katawan ko kasi parang wala rin lakas kahit anong Itong tulad ng mga ganito, pag ginaganyan ko, natunog. Yung mga tuhod kong So, ganito. ibig sabihin dati hindi po ganito. Hindi. Kasi kung mapapansin po ninyo mga kababayan, medyo mas maliit yung Opo. niya ngayon, yung binti niya. Kasi parang hindi na siya proportion actually dun sa paa mo, kuya, no? Opo. Kasi lumiit na siya. So, yan yung naging epekto nung pagkaka-hospital mo ng ilang beses din. Opo, lumiit din po siya. Ang pinagtataka ko rin, pati ito yung mga ganito ko, sobrang liit. Oo. Ito. Pero, Hindi naman siya, sa tingin ko, hindi nga normal. Ito. Pero yung sabi po ng doktor ay yun lamang at yung gamot ay dapat nakakatulong sa inyo. Ganun? Opo, pero ang kahit nga nakakalabas, pero sinabi sa akin dati ng doktor talaga, kung gusto ko talaga malunas ng karamdaman ko, dapat daw talaga ako lumapit na talaga ako sa specialista na doktor na wala naman kaming kakayahan doon. Kasi yung Sabato daw kasi, specialista lang daw talaga ang nakakapagtukoy ng doon para lunas na para talaga doon. Kasi medyo tumaas din ang kriya Kaya yun ang sinabi sa akin ng doktor, nung una kong pagka-doktor.
So, hindi po magawa na konsulta sa espesyalista dahil sa Pera po. financial. Bukod po sa ang nanay ko hirap na rin maghanap buhay. Nakakapaghanap buhay lang nanay ko pag gapakan, pag ganito wala. Mm. Hindi rin naman ako makapagtrabaho pa, basta simula nung magkaganto-ganto ako. Nung una naman, pag nakaganito ako, nakakatrabaho kahit paunti-unti pag gumaling, pero nitong mga 6 na buwan na yata, 6 na buwan o 5 buwan ba, hindi na talaga ako nakapagtrabaho, dire-diretso na yun. Gusto ko nga sanang tumarbaho na ulit, hindi pa rin naman kaya ko ng mga gantong binti ko. Kaya nga tinitisting-tisting ko na maglakad-lakad ng malayo para malaman ko kung kakayanin na ba ng mga ganito ko. Siyempre sa hirap nga ho ng financial pera. Kahit gamot ko, bili pa ng mga naina. Kahit ganun ko, sila na rin ho tumutulong sa akin. Karaos lang sa kagipitan. Ramdam ko ang dalamhati sa boses ni Kuya Rico. Dahil gusto man niyang igapang ang kanyang mga anak, ang katawan naman niya ang unti-unting nauubusan ng lakas. Isama po sana natin sa prayers natin na sana ay maging magaling na si Kuya. Sana ay mas lumakas na yung kanyang pakiramdam dahil nakita niyo naman po talagang gustong-gusto niya na makapaghanap buhay para doon sa kanyang mga anak. Kaya lang talagang hindi pa nagiging ganun kalakas yung kanyang katawan para kayanin yung pagbalik niya doon sa kanyang paghahanap buhay. Pero ito, hindi naman po ito kalakihan, pero kahit pa paano makatulong man lang sa inyong konting gastusin. And meron po tayong mga kababayan na talagang gustong tumulong, lalo pa dun sa mga bata na talagang deserving na makapag-aral, lalo pa nakikita nila na talagang nagsisikap yung mga bata. So, kung meron po sa mga nanonood ng ating video, i-reach out nyo lamang po ako sa aking Facebook page. Malungkot yung nangyari, kumbaga, pero hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa lahat. Yun po yung mahalaga, na hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Darating din yung araw na magiging mabuti, magiging okay din yung sitwasyon at yun sa atin yung bukas. Ayan, actually gusto ko silang dalahin sana sa Jollibee. Kaso may pasok pa sila ngayong araw, pero promise ko pagbalik namin, magja-Jollibee tayo. Ha? Sila ang mga paslit na bagamat naiwan ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Ngunit habang tumatagal, ang bawat araw na walang kasiguruhan ay unti-unting nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita. Hangad naming maging paalala ang kanilang kwento na sa mundong puno ng pagsubok, ang isang munting pagtulong ay maaaring maging simula ng panibagong pag-asa. Sapagkat minsan, ang pinakamalaking himala sa buhay ng isang pamilya ay nagsisimula sa pusong handang makinig, umunawa, at umalalay. Ako po si Toots. Muli, isang magandang araw at maraming salamat po.